Hey Megatron, I'm from the past, and I'm here to tell you that in the future, Optimus Prime will what? So, you're the past Megatron. Why do you look like that? Aren't you saying something about Optimus Prime? Nothing. Okay, I just let him kill you. What? And here's the toy that we're going to review for today. This is the YOLO Park AMK Pro Series Transformers Revenge of the Fallen Megatron. And as you can see here, ang ganda ng packaging niya sa harap and sa likod. Nandun yung mga pieces na makukuha natin from this model kit. And at the side, Transformers. On the other side, half Decepticons. And on top, Transformers Revenge of the Fallen. And sa kanyang packaging is meron siyang box cover. Pag inalis natin yan, you will see another awesome box art na holographic na yung art line dito ni Megatron. And at the back, Megatron at malaking logo ng Decepticons. At the side, Transformers. At the other side, Decepticons. And on top, Transformers Revenge of the Fallen. And at the bottom, YOLO Park. Pag na-unbox natin siya, included lang doon sa loob yung ating manual. And meron tayo dito 1, 2, 3, 4 na clamshells na nakalagay mismo yung mga parts ni Megatron. Pero as of now, nabuo na natin yung Megatron natin nung nag-live tayo through TikTok. And pag na-unbox natin si Megatron, ito ang pinaka-overlook niya. And ang dami niyang tusok-tusok ha. Natutusok yung gloves natin. Pero check muna natin pinaka-details niya from the face. Nakakatakot talaga. Parang accurate talaga from the movie. Daming details. Nakakainis sa dami. Ang ganda. Actually, nung ina-assemble natin siya, all the YOLO Park model kits na binuo ko, parang dito ako kay Megatron, medyo natagalan talaga. Kasi grabe talaga yung mga details niya. Nakakalito yung mga parts niya. And then may ibang part dyan na maliliit lang na kailangan mong ikabit din sa kanya. Kasi look at the details. So, even yung sa paa nyo, ganda. Yung booster niya sa likod, ganda. Grabe. Ang dami talaga, ang daming details ng Megatron na to. And para sa kanyang articulation, yung head niya is naro-rotate yan, 360. And then meron siyang look up na ganyan and look down na ganyan. Yung sa neck niya, may konting articulation pa siya doon eh. So, kasama pa yun sa movement nung naka-head niya. Also, yung mouth niya is now open din yan. Yan, no? O, diba? Pwede mag-close mouth or open mouth si Megatron. Nakakatakot talaga. Next articulation niya is dito na sa kanyang shoulder. Yung mga shoulder pads niya is mga naka-ball joint yan eh. So, pwede mong magalaw yan. Ganon din dito sa kabila. Of course, yung shoulder niya, naro-rotate siyang ganyan. 360 and meron siyang butterfly joints dyan. Yung kanyang arms wide open, if you will clear itong mga shoulder pads niya, pwede mo sana eh. Pero medyo may humaharang na dito sa kabila kasi yung pinaka-articulation nito is pa left and right lang. Actually, ayun, nabali natin. Yun lang. Nabali ko yung nakakabit na peg dito. Ayun lang talaga. Ayun lang. As in, yun lang. Naputol ko mismo. Ayan. So, na-damage agad yung Megatron natin. Sayang. Anyway, tanggalin ko na to. Ito kasi gusto ko sana ipakita na pwedeng ma-side mo itong mga shoulder pads niya para mas maka-arms wide open sana si Megatron. Although, na-force ko yata yung part na yun. Kaya yun, bumigay agad. Nakakainis. Sayang. Pero at least sa shoulder part lang yun. Anyway, dito sa part na to, yung pinaka-connection natin, may rotation din siya dyan. And of course, yung kanyang elbow bent, double jointed yan. Yan ang kanyang elbow bent. Yung ilalim ng elbow niya, ayan, nagagalaw din yan. So, may articulation din siya dyan. And then next, yung sa kamay niya, naro-rotate yan. And then yung mga claws niya dito is, yan, na-articulate din yung mga yan. Grabe yung mga articulation nito. Parang each finger niya is, may articulation talaga siya. So, ganun din dito sa kabila. Yan, na-articulate din yung mga daliri niya dyan. Next is dito sa may chest area niya, may crunch siya dyan. And then pwede mag-swivel yan. And then next, dito sa pinaka-waist niya, meron din siya dyan, crunch. Yan. And then, of course, naro-rotate na yung buong
part niya na yan. Ito sa skirt niya, wala nang any hindrances naman. So, walang articulation dyan. After that, yung kanyang Van Damme's bit is hanggang ganyan. And meron din siyang leg extension dyan. Ayan. And then, pwede siyang mag-rotate dyan kasi nandyan yung pinaka-connection natin. Next is yung kanyang high kick. Ganyan kataas yung high kick niya. Yung back kick niya hanggang ganyan. And yung knee bend niya hanggang ganyan yung knee bend. Dito sa may knee pads niya, wala nang any articulation dyan. Pero dito sa likod, yan, naaangat yan and nabababa ng ganyan. Parang yan, pinaka-cover niya dito. After nun is dito na sa pinaka-paa niya, yan, meron siyang up and down din dyan. And then, of course, naro-rotate yung part na yan. Yung iba pa niyang articulation is dito sa backpack niya. Well, may konting movement dito sa mga backpack. So, yun lang. For this Megatron, yung mga accessories naman na kasama niya is itong kanyang malaking bang bang. Yan, ang ganda rin. Kasi weathered na rin. Even yung kanyang bang bang. Yan, ang ganda ng details. And yun, meron siyang articulation na movement dito sa taas. And dito sa baba. Yan, pwede rin. Forward, backward. Then, ipepeg lang natin yan dyan. Tatanggalin lang natin mismo yung pinaka-kamay niya. Then, papalit natin to. And there you go. Yan. Ito na yung kanyang pinaka-bang-bang. Nice. Ganda. Meron pa siyang isang gimmick wherein may lights itong kanyang weapon and yung kanyang eyes. Nagagamitin natin itong kanyang insignia. Pag tinapat mo dyan, ayun. So, makita nyo, color red talaga yung eyes ni Megatron dyan. Yun po. Yun, no? Tapos may fade. 3 options pagdating sa eyes. Pero dito sa weapon niya kasi kulang na yung battery ko. Wala pa akong extra battery. So ginamit ko lang muna dito sa may pinaka-head niya. Pero meron din, may lights din yung weapon niya. Next accessories niya is ito ng kanyang pinaka-stand. Ito yung pinaka-magnet na ginamit natin kanina. Yan. And then kasama tong stand na to na pwede nating itusok dyan si Megatron. Kaso nga, pag dito natin tinusok si Megatron, masyado nang mataas for me. Parang natataasan na ako. Ayan, no? Ang taas nyo. Parang mas prefer ko na lang na nandito sa baba mismo si Megatron. Meron tayong pwedeng i-cover dito sa ilalim niya. Hindi lang siya basta naka-open lang na ganyan. Now, para sa height ni Megatron, as you can notice pala, yung pinaka-tayo niya, medyo parang nakakuba siya or parang siyang naka-crouch. Ganun talaga yung pinaka-posture ni Megatron natin dito. Pero as of now, yan yung pinaka-mataas niya. We're in almost 10 inches siya. Yan, mga 9.75 inches yung taas niya. Ang maganda niyan, i-compare natin siya sa ating AMK Pro Series G1 Megatron. Malaki talaga yung movie Megatron natin. ROTB AMK Pro Scourge. ROTB din na Optimus Prime. Mas mataas pa rin si Megatron. And our G1 Optimus Prime. ROTB Soundwave AMK Pro din. ROTB Mirage AMK Pro din. And of course, our Studio Series Transformers Rise of the Beast Noah Diaz. So yan ang ating high comparison. If you're planning to avail this, price range niya is around 4,500 pesos up to 5,500 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makakuha ng copy nyo nito. There you have it now guys. Ito na ang ating Yolo Park AMK Pro Series from the Transformers Revenge of the Fallen Megatron. In short, Bayverse Megatron. So what do you think of this Megatron? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, well, kahit hindi ako fan ng mga Bayverse design na Transformers, mapapawaw ka pa rin talaga dito sa Megatron na to. Grabe yung details, grabe yung aesthetic niya, yung design sa kanya, sa robot natin dito. Talagang may impress ka with its price point. Parang masasabi mo talaga na sulit ka dito sa Megatron na to. Yung overall playability niya, for me, again, since this is a Bayverse, marami mga tusok-tusok or mga extra parts dyan na nakalitaw, magkakaroon ka talaga ng challenges pag ipoposing mo siya. Tulad nung sa atin, so far, itong part na to ang medyo loose lang, which is mas okay na yon compared sa mga ibang nabuo natin na parang mas marami silang loose na mga armors. And sad to say nga lang, naputulan tayo ng armor. Nagkamali ako dito na pinilit kong i-twist yung part na yon. Pero pag na-fix na natin yan sa glue, all goods na ulit itong Megatron natin dito. Definitely, if you're a Bayverse fan, saktong-sakto tong Megatron na to para sa inyo.